Inimbisigan na po ang dahilan ng pagtagos ng tren ng MRT palabas ng bakod ng Taft Avenue Station kahapon. May live report si Susan Enriquez. Susan? Salamat, Igan. Dito po tayo ngayon sa loob nitong bagon ng lumusot na tren ng MRT dito ho sa panulukan ng EDSA Taft Avenue. At makikita nyo naman ho dito sa loob mismo ng bagon kung gaano talaga yung inabot na pinsala nito dito mismo sa loob, ano? Kung saan nakasakay ho yung mga pasahero. Itong bagon na ito, ang karaniwan ng sumasakay dito ay yung mga babae, matanda, yung mga may kapansanan, mga bata. Ngayon kasama ho uli natin si Attorney Hernando Cabrera, ang tagapagsalita po ng MRT. Sir, doon sa nakita natin ngayon, talagang ganun katindi ang inabot na talagang pinsala ho nitong tren na ito ng MRT. Yes, makikita natin. Kaya lang yung mga ibang bagay dito, pinulot na lang natin sa labas at iligay natin dito sa loob, ano, para lang hindi nagkalat sa labas. But definitely yung ating mga, at least ang kagandahan nito, Susan, ano, wala namang maging life-threatening yung mga naging injury na nasustain ng ating mga pasahero. Oo, napansin ko yung mga mechanical, electrical installation dito, pati yung mga ilaw, ano, natanggal, ano. Ito ginagamit ho ng mga pasaherong sakay kahapon nang mangyari yung aksidente. Ito yung gamit nila, yung insidente itong kahapon. So ito yung tren na bandang harapan ito yung lumusot. At dito sa nakikita ho natin pinsala ngayon, Attorney, sa tingin ho ninyo, ito ba'y mapapakinabangan pa? Mare-repair pa ba ito o talaga i-junk na natin? Well, depende yan sa magiging investigasyon natin at saka inspection natin. Titignan naman ng mga experts ito kung ano talaga ang pwede pang gawin dito. Sa ngayon, hindi pa natin masasagot yung tanong na yan, but definitely, isa subject ito ng investigation. Okay, ito nakita ko. Sa lakas ng impact, Attorney, yung posting yan na nakatumba, anong poste ba yan? Yan, hindi ko masabi kung saan galing yung poste na yan, ano. Well, anyway, makikita natin yan later on sa investigasyon kung ano yung poste na yan, ano. Physically, hindi ko kabisado kasi yung area kung ano yung poste na yan. So itong, ilan ang capacity nitong tren na ito? Ang tren natin, 3 na bagon. Bawat isang bagon, mga 300 yung laman niya. Mga 300. Pero kahapon, kunti na lang ang laman nito kasi paparating na sa dulo na kasi ito eh. So karamihan dyan yung pasahero nito, bumaba na sa Ayala, sa Buendia at saka sa Magallanes. So konti na lang talaga yung pasahero kapag umaabot na siya sa dulo. So doon sa nakita nating damage dito sa bagon na ito, Attorney, talagang mukhang kung ito ay gagamitin pa, total rehabilitation yung gagawin dito. Ano po, Attorney? Tama yun. Kung depende yun sa magiging investigasyon ng ating mga expert kung anong gagawin nila rito. Ano ba nangyari dito? Di ba ito usually may harang ba to, may pinto, may glass? Walang harang ito. Ito yung articulator na part. Ano? Ito yung gumagalaw na parte. Okay. Ito yung sumasayaw. So merong platform dito na umiikot-ikot lang siya gumagalaw habang bumabiyahe yung tren. Ito pang parte na to, yun yung pagka mayroon yung sabi mga coupling, ganda ba Hindi, ito. Dito, kung makikita nyo, bilog ito kasi pag umapak ka rito, gumagalaw ito. Kasi nga, ito yung parte na nagsiswing. Ito yon. Paano kahapon na nangyari dito, Attorney, yung mga pasahero tumalo na lang sa labas? Wala namang tumalon sa labas. Nung after na ng incident, naglabasan na lang sila sa pintuan natin. Sabi ng mga nakausap namin, mga pasahero, meron daw, siyempre sa pagpapanib, nagpagbukas ng pinto, talagang tumalo na kahit ito umaandar pa. Sa kahapon, nung kausap ko yung mga pasahero na dinala natin sa San Juan, wala naman akong na-receive na information sa kanila na may tumalon habang umaandar pa. Kamusta ba yung mga ngayon, yung mga pasahero, Attorney? Ano yung information ninyo? May mga na-confine ba? May mga serious? O ano ho ang kalagayan ng mga dinalang pasahero? Nasa 37 yata lahat-lahat. Kahapon, 36 yung official list natin. Ano? Doon sa 36 na ito, as of mga 11 kagabi, 33 na yung nakauwi. Meron pang naiwan na 3 for observation. Yung isa, buntis, physically okay naman siya. Kaya lang minabuti natin na i-confine muna siya for observation. Yung isa naman, masakit yung ulo, so kinonfine pa rin natin siya for observation. Yung isa naman, masakit yung balakang at lumalabas parang may fracture siya. So pinakonfine pa rin natin para maobserbahan. Attorney, ito, ang tanong ko, paano iaalis ngayon itong tren na ito, itong bago na ito dahil siyempre para magawa ho ito at talaga magbalik sa normal yung operasyon. Paano ito iaalis dito? Well, kailangan natin ng malaking crane, ano? Malaking crane ito para buhatin ito kasi sira na yung pangilalim niya, yung kanyang mga gulong. So hindi na natin pwedeng ibiyahe pabalik ito sa riles. So kailangan natin ng crane para buhatin siya at kailangan ilagay ito sa trailer para mabuhat naman siya. Kailan ho pinaplano ng MRT na gawin ho yan? Well, kasama yan sa mga pag-uusapan namin mamaya, yung mga plano na gagawin tungkol dito. But for the meantime, ay normal pa ho ang ating operasyon. Bagamat may madadagdag talagang bilang ng pasahero. Yes, normal, end-to-end pa rin yung operation magmula North Avenue hanggang Taft and then Taft pabalik ng North Avenue. Kaya lang, ang isang trend kasi
ang laman yan is 900 na pasahero per hour per direction. So since nabawasan tayo ng isa, dagdag yun doon sa mga pipila ngayon. Paalala ho, kasi iba ho, nag-aalala ngayon sumakay sa MRT. Ano ho gusto niyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, ina-assure ko ho yung system natin is safe. Actually, ako mismo sumakay ng tren kahapon right after the incident. At kami naman, hindi namin papayagan na magtuloy-tuloy yung ating operasyon kung hindi tayo nakakatiyak na ito ay safe. So safe po ang ating system. Okay. Habang magkakaroon po ng investigasyon kung bakit nangyari ito. Nasaan yung operator pala nitong trend? Kahapon, sinubject sila ng investigation ng ating mga security officer, yung ating mga investigador, and then later tinurn over naman sila sa PNP para naman sa investigasyon ng PNP. Ilan po ba yung operator na? Dalawa. Okay, so iniimbestigahan ho sila. Kahapon, iniimbestigahan sila ng PNP after ng aming internal investigation. Ano yung sinasabi niyo major investigation na gagawin dito? Ano nga yung attorney? Unang-una, nagkaroon ba ng human error? No? Pangalawa, nagkaroon ba ng mechanical error ng ating coupler? Pangatlo is, ano ba yung naging speed nila? Gaano ba kabilis nung tumatakbo sila habang tinutulak? And then pang-apat, kailangan nating masagot. Bakit hindi kinaya nung stopper dito sa dulo? Gaano ba kabigat yung stopper? Well, yung stopper na yon, nakadesign yon to contain or to sustain ang parating na tren na ang takbo is mga 15 kilometers per hour. Okay, maraming salamat po, Attorney Hernando Cabrera, tagapagsalita po ng MRT. So, yan po yung mga gagawin pong investigasyon dito nga ho sa nangyaring aksidente kahapon. At gaya nga ho na sinabi ni Attorney Cabrera, 3 pa po yung nasa ospital at dahil doon sa tinamo nila mga pinsala doon sa nangyaring aksidente dito po sa tren ng MRT kahapon, mga alas 4 ho ng hapon, dito ho sa kanto ng EDSA at Taft Avenue sa Pasay City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Susan Enriquez.